Bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Naranasan niyo na bang makarinig ng isang boses na tumatawag sa inyo sa kaliliman ng gabi? Isang boses na hindi mo alam kung saan ang gagaling, pero parang ang lapit-lapit lang. Yung tipong napapabangon ka at nagtatanong sa sarili mo, sino yon? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang kwento ng ating tagapakinig na itinatago ko na lang sa pangalang Hana. Isang karanasan na may kinalaman sa isang lumang balon, isang sumpa, at sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. First year college ako noon. Dahil sem break, naisipan kong umuwi sa probinsya ng lolo at lola ko sa isang liblib na baryo sa Bataan. Gusto ko kasing makalanghap ng sariwang hangin at makalayo mula sa magulong buhay sa Maynila. Simple lang ang bahay nila lola, gawa sa kahoy, malawak ang bakuran na puno ng mga puno ng prutas, at sa bandang likod may isang bagay na laging kinakatakutan ko kahit noong bata pa ako. Isang lumang balon. Hindi na siya ginagamit. Natatakpan na ito na makakapal at lumang tabla ng kahoy at halos napapalibutan na ng mga damo at lumot. Sabi ni lola, mas matanda pa raw sa kanya ang balong iyon. Laging bilin sa akin ni lola, Hana, apo, kahit anong mangyari, huwag kang lalapit sa balon na yan, lalo na kapag gabi. At kung may marinig ka man, huwag kang sasagot. Bilang isang dalagang lumaki sa syudad, hindi ko masyadong pinansin ang bilin ni lola. Para sa akin, mga kwentong pambata lang iyon. Para hindi kami maglaro malapit doon at maiwasan ang disgrasya. Ngumiti lang ako at tumango kay lola. Ang unang gabi ko ay payapa naman. Sarap na sarap ako sa simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng kwarto ko. Tanging tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig mo. Pero noong ikalawang gabi, doon na nagsimula ang lahat. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Nagising ako dahil sa sobrang pagkauhaw. Habang papatayo ako, may narinig akong isang tunog mula sa labas. Isang mahinang boses ng babae, parang humihikbi. Noong una, binabaliwala ko lang. Baka guni-guni ko lang o tunog lang ng hangin. Pero habang tumatagal, papalakas ito ng papalakas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana ng kwarto ko. Natanaw ang likod bahay. Madilim sa labas. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Tumingin ako sa direksyon ng lumang balon. At doon, parang may nakita kong anino ng isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok niya at nakaputi. Kinilabutan ako. Mabilis kong isinara ang bintana at nagtalukbong ako ng kumot. Pinilit kong isipin na panaginip lang yon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, naglakas loob akong magtanong, La, may kwento po bang tungkol doon sa balon sa likod? Natigilan si lola sa pag-inom ng kape. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang pag-aala sa kanyang mga mata. Bakit mo na itanong, apo? Wala naman po. Parang may narinig po kasi ako kagabi malapit doon. Pagsisinungaling ko. Ayokong sabihin na may nakita kong anino. Huminga ng malalim si lola. Ang sabi ng mga matatanda dito, panimula niya,
May isang dalaga raw na namatay dyan noong unang panahon. Nahulog o tinulak. Walang nakakalam. Simula noon, ang kaluluwa niya raw ay nanatili dyan sa balon. Pero hindi lang yon ang delikado. Ano pa po? Tanong ko. Ginagamit daw ng mga aswang ang boses ng dalaga para mangakit ng mga tao. Tatawagin ka, magmamakawa, hihingi ng tulong. Pero oras na sumagot ka at lumapit, ihilahin ka niya papasok sa balon at hindi ka na muling makikita. Kahit natakot ako, may parte sa isip ko na hindi pa rin naniniwala. Baka paraan lang yun ni Lola para takutin ako. Lumipas ang isa pang araw. Pagsapit ng gabi, mas lalo akong kinabahan. Pinilit kong matulog ng maaga. Pero bandang alas 11, nagising na naman ako. This time, hindi na hikbi. Ang naririnig ko, isang malinaw na boses ng babae. Tulong! Paulit-ulit, mahinang garalgal at puno ng pighati. Parang boses ng isang taong nalulunod. Napabangon ako at tinakpan ang mga tenga ko. Ayokong marinig, pero parang bumubulong ito sa loob mismo ng isip ko. Tulong! Parang awa niyo na! Hindi ko matiis. Sumilip ulit ako sa bintana. At doon, sa ilalim ng bilog ng buwan, nakita ko siya. Isang babaeng nakatayo sa tabi ng balon. Nakaputi, mahaba ang buhok na natatakpan ng mukha niya. Nakatingin siya sa direksyon ng bahay namin, sa direksyon ng bintana ko. Bigla siyang lumingon at kahit malayo, parang naramdaman kong direkta siyang nakatingin sa akin. Biglang humangin ng malakas. Nagtaas ang lahat ng balibo ko. Mabilis akong huminga at nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa makatulog ako sa sobrang pagod at takot. Sa sumunod na 2 gabi, parehong senaryo ang nangyari. Boses na humihingi ng tulong at ang anino ng babae sa tabi ng balon. Nagsimula na akong magkaroon ng malalaking eyebag. Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi ko na rin ito sinasabi kina lolo at lola dahil ayoko mag-alala pa sila. Inisip ko, isang araw na lang naman at babalik na ako sa Maynila. Tiniis ko na lang. Pero noong huling gabi ko sa probinsya, doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Mas malakas ang boses ngayon. Hindi na lang siya humihingi ng tulong. Tinatawagan na niya ako. Hana! Ana! Tulungan mo ko! Paano niya nalaman ang pangalan ko? Nanlamig ang buong katawan ko. Tila nagyeyelo ang dugo ko sa mga ugat. Nanginginig akong sumilip sa bintana. Wala na ang babae sa tabi ng balon. Hana! Andito ako sa loob. Ang lamig-lamig. Nanggagaling ang boses sa loob mismo ng balon. Kasabay noon ang isang mahinang kalampag sa takip ng tabla. Sa puntong iyon, nawala ang takot ko at napalitan ng awa at kuryosidad. Paano kung totoo? Paano kung may tao ngang nahulog doon at kailangan ng tulong? Paano kung may bata na naglalaro at aksidenteng nahulog? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mamatay dahil hindi ako tumulong. Bumangon ako. Kinuha ang flashlight sa tabi ng kama ko, labag sa loob ko, at labag sa lahat ng pili ni Lola
Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at nagtungo sa likod bahay. Habang papalapit ako sa balon, palakas ng boses. "Hana, malapit ka na. Tulungan mo ako." Nanginginig ang kamay kong itinutok ang flashlight sa balon. Ang hangin ay sobrang lamig. Ang mga kuliglig na kanina lang ay ang ingay. Biglang tumahimik lahat. Ang tanging narinig ko na lang ay ang pagkabog ng dibdib ko at ang boses mula sa balon. Nasa tapat na ako ng balon. Dahan-dahan itinutok ko ang flashlight sa lupa at gamit ang dalawang kamay, sinubukan kong itulak ang mabigat na takip ng tabla. Sa sobrang kalumaan, madali itong napagalaw. Nang mabuksan ko ang isang maliit na siwang, sumilip ako habang tinututok ang ilaw ng flashlight sa loob. Madilim, amoy lupa at lumot. "Sino ka?" bulong ko, halos hindi na marinig. "Anong kailangan mo?" Nakasagot ako. Sa isang iglap, tumigil ang boses. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. At bigla, mula sa kadiliman sa loob ng balon, may dalawang mata na unti-unting lumilitaw. Hindi ito ay kulay asul na nagliliwanag sa dilim, parang dalawang bughaw na apoy. Kasunod dito, ang pag-angat ng isang mukha ng babae. Ang babaeng nakikita ko sa labas. Pero ngayon, ang itsura niya ay nakakatakot. Puno ng galit ang kanyang mga mata at ang bibig niya ay unti-unting bumubuka sa isang ngiting hindi abot sa tenga kundi lampas pa. Kasabay noon, may narinig akong mga kaluskos sa paligid mula sa mga puno sa madidilim na sulok ng bakuran. Mga aninong gumagalaw mabilis. Nakarinig ako ng tunog na parang pagaspas ng malalaking pakpak. Napatras ako. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Isang kamay na mahahaba ang kuko at halos butot balat na ang lumabas mula sa balon at kumapit sa gilid nito. Papalabas na siya. Hinihilan na niya ako nang biglang bumukas ang ilaw sa likod bahay at bumukas ang pinto. "Hana po!" sigaw ni Lolo. May dala siyang itak sa isang kamay at isang buntot pagi sa kabila. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin. Nagsigawan ang mga nilalang sa paligid. Ang babae sa balon ay sumigaw ng napakalakas. Isang sigaw na parang hindi galing sa tao at mabilis na nahulog pabalik sa kadiliman. Nawala ang mga anino. Ang hangin ay bumalik sa normal. Ang mga kuliglig ay muling nag-ingay. Niyakap ako ni Lolo. Nanginginig ako sa takot at hindi makapagsalita. Dumating si Lola na umiiyak at may dalang rosaryo. Ipinulupot niya ito sa leeg ko. Dinala nila ako sa loob. Hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. Sabi ni Lolo, naramdaman daw niya na may mali, kaya siya nagising. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, inihatid na ako ni Lolo sa sasakyan ng bus pabalik ng Maynila. Bago ako umalis, hinawakan ni Lola ang kamay ko. "Tandaan mo, Apo," sabi niya, "may mga babala na hindi ginagawa para baliin. Ang sumpa ng balon ay totoo. Buntik ka na nilang makuha." Simula noon,
Hindi na ako bumalik sa probinsya hanggang ngayon. Tuwing sasapit ng gabi at may maririnig akong kakaibang tunog sa labas, bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Ang nagliliwanag na asul na mata, ang kamay na payat, at ang boses na tumatawag sa pangalan ko mula sa lumang balon. Nakakilabot na karanasan. Isang paalala na dapat tayong makinig sa mga payo ng mga nakakatanda. Maraming salamat, Hana, sa pagbahagi ng iyong kwento. Kayo mga kalagim, anong gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Hana? Maniniwala ba kayo? Sabilin o susubukan ninyong tumulong? I-share nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung meron din kayong mga kwentong katulad nito na gusto ninyong ibahagi, huwag kayong mag-atubiling i-email sa amin. Sana'y nabusog na naman ang inyong uhaw sa lagim. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago nating kwento. Muli, ako si Mr. John at ito ang Alingaungaw ng Lagim. Hanggang sa susunod na kwento, matulog ng mahimbing. Maraming salamat sa pakikinig.